Diba gusto mo mag-aral? Bago ka magsalita ng pag-aaral sa espiritual, nag-aral ka ba sa school? Oo naman. Kahit elementary lang, okay lang. Sa ama o sa teacher. Pero kung elementary ka na nga lang, nangongopya ka pa, matutuwa ba teacher? Hindi. Lalo pa ang Diyos. Teacher din ng Diyos eh. May kuryente na. Diba? Ha? Nasaksak ko na doon. Bakit master? Teacher. Kaya tinawag natin master, teacher eh. Guro. Tawag, kita mo ang tawag kay sa Panginoon Jesus, Rabbi. Tingnan mo yung Rabbi ko Guro, teacher, master. Kaya nga kayo tinuturuan eh. Kaya yung kapangyarihan yan, gamitin nyo na. Gamitin nyo na. Katulad sa akin, ginahit ako ng ama. Meron akong ginawa. Hindi naman kayo pwede dahil more than 50 years na ako naglilingkod. Yung iba dyan, 1 taon lang, buwan lang yung gusto. Pumapantay na kagad sa atin. Hindi po ganun. Totoo yun. Meron nakuunang nakuhuli, meron nakuhuling nakuuna. Paliwanagan ko na kayo. Kasi, meron nakuuna, kaya siya nakuhuli. Kasi nga, kung kailan tumanda, doon gumawa ng masama. Kaya nahuli. Buti pa yung nakuuna, yung nahuhuli, pero kabutihan ang ginagawa, pwede ihunan ni ama yun. Kaya mga kapatid, sa pagmamahal ko sa inyo, dedicated ako dyan. Meron nga po ako nakasama, no? Kahit pa paano naman po, may narinig siya na wag daw siyang turuan. Narinig niya yun. Sinunod ko ba yung narinig niya? Kung may nagsabi sa akin, wag mo turuan yan. Pero, hindi ko sinunod. Tinuruan ko pa rin to. Pinanandigan niya lang yung narinig niya. Pero, hindi niya pinakikiramdaman na nagtuturo ako. Diba? Halos lahat nga malaman. Pero, meron po hindi dapat malaman. Then, alam ko yun. Gusto mo malaman ng lahat? Darating. 1 taon pa lang tayo magkasama. Gusto mo na malaman ng lahat? Guys, magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ako. At ako po ay magsasalita sa aking mga natuklasan, no? Tungkol sa aking pag-alis sa Pasig sa kasamahan kong manggagamot, no? Gusto ko lang naman magsalita dahil hindi ko nagustuhan yung aking napanood, no? Dapat di na lang magsasalita tungkol sa mga bagay na yun kasi malalaman talaga yung totoo, no? Ang ayaw ko doon, gumagawa ka, no? Gumagawa ka ng istorya para sa akin. Ba't di ko sabihin yung totoo? Napakataas ng respeto ko sa iyo. Pare ka pa. Dapat maging tapat ka sa sarili mo. Ilahad mo ang katotohanan. Bakit hindi mo mailahad? Dahil apektado ka sa katotohanan ito. Ano bang nagawa kong kasalanan sa iyo? Nakakalungkot yung mga ganitong pangyayari.
Hindi ko inaasahan na aabot sa ganito. Nananahimik na nga ako eh. Tapos nag-post lang ako na para ipaalam sa mga tao na nakauwi na ako. Bigla ako nagsalita sa live mo ng ganun. Oo. Sino ihi? Elementary lang ako. Sino ihi? Elementary lang. Ako lang ang nagsabi sa inyo. Kaya alam ko kung sino yung sinasabihan mo sa live mo. Sabihin mo pa, may nakasama ka. 1 taon lang gusto na agad na tapatan, kalaman nyo. Ba't mo naisip yun? Eh ako nga hindi ko naisip yun. Kayo yung gumagawa ng kwento. Parang ginawa nyo yan dati sa akin. Sabi nyo hindi ako naka-quarantine. No? Paano mo may papaliwanag sa akin ngayon na hindi ako naka-quarantine? Napakalaking kasinungalingan yan para siraan mo ako sa tao. Dahil nagagamot daw ako. Naggamot ako doon sa loob. Kasi may humingi ng tulong pero hindi ako lumabas ng kwarto. Gusto nyo pakita ko pa sa iyo? Nag-xerox ako. Ito. Yan. Yan. Ito yung quarantine sheet ko doon sa Maynila. Ipapasalamat nga ako kasi may nagpatuloy sa akin. Umabot ako doon ng halos mahigit kalahating buwan. Sasabihin mo, hindi ako naka-quarantine. Huwag kayong gumawa ng kasalanan ko na hindi ko naman ginagawa. Kayo yung gumagawa. Sumisira kayo ng isang tao, hindi naman totoo. Yung mga pinagsasabi nyo. Ha? Oo, totoo yung sinasabi ko sa inyo. Paano pala kung hindi ko narinig yun? No? Paano kung hindi ko narinig? Ganun pala yung trato niya sa akin. No? Ayaw niyo akong paturuan. Kasi natatakot baka daw mas magaling pa sa iyo. Paano ako gagaling sa inyo? Eh sa inyo ko nga lang nakagilapin yung kaalaman na yun. Ano bang tinuro mo? Malalim. Kailan ako nagtanong sa inyo? Hindi ko nga tinanong sa inyo kung ano yung mga nilalaman ng mga sato. Basta sabi nyo, i-memorize lang yun. Memorize ako. May mga bagay tayo na nasasabi sa kapwa natin na hindi dapat marinig, no? Bakit? Ang mga bagay na ito ay mangyayari talaga. Hindi ko inaasahan. Ikaw pala yung babantayan ko dyan. Hindi mo ba naiintindihan? Tinatraidor mo ako. 2 kayo mag-asawa. Tapos yung pagtrato ninyo sa akin dyan, tapos ang liit ng tingin ninyo sa akin. Nagpasensya ko kayo ng mga araw na yun. Buti na lang lockdown. Nagpapasalamat ako sa lockdown kasi doon nakakasama ko kayo sa loob ng bahay. Nakakasama ko kayo, doon ko kayo nakilala. Meron pala kayong mga ganong attitude. Marami akong natuklasan. Hindi lang ako umiwi. Kasi wala akong karapatan magsalita kasi naninirahan lang ako. Pero hindi nyo alam na alam ko. Ramdam na ramdam ko kung ano ako sa lugar na yun. Alam nga ng ama kung anong kalagayan ko doon. Kaya nga siya yung nagdala sa akin dyan. At siya rin ang nag-alis sa akin dyan dahil alam niya. Alam mo? Hindi mo alam kasi kapag nakatalikod ka. Kung ano sinasabi sa akin, asawa mo. Tinitiis ko lang yun. Pati sa pagkain.
Nagulat ako eh. Kaya hindi ako kumakain dyan ng marami. Dahil nisip ko yun. Sinabi ng asawa mo. Tapos yung ano, nagpagawa ko ng sing-sing. Galit na galit. Nasa CR ka nun. Galit na galit siya. Oh. Bakit daw nagne-negosyo ko? Masama ba? Yung ginawa ko. Sarili ko naman pera yun. Isang sing-sing lang yun. Paano pa pala kung may nagpagawa sa akin? Hindi naman yan araw-araw. Tsaka bago ko gawin yun, sinabi ko sa inyo. Gagawa ako ng sing-sing para may sideline ako. Kasi pag humihingi yung anak ko kulang. Dapat meron akong sideline. Napakaliit na bagay na yun. Magkano lang ang akin doon? Wala pa 500 ang isa. Tapos kukonservirahan ninyo. Gusto ng babae 1,000. Tapos ginawa mo lang 500. Para saan pa? Hindi nyo lang sinabi sa akin, tigil ko na lang. Dinaan nyo ako sa mga ganun. Doon pa lang eh. Sablay ka na. Sablay na kayo. Marami ka nang sablay sa akin. Hindi ko lang yan sinasabi. Kaya inisip ko na baka ano ka lang, pagod. Baka basta hindi ko iniisip na ganun kayo. Bago nga ako umuwi ng Mindoro eh. Ang dami yung pangako sa akin. Mindoro. Marinduque. Bago ako umuwi ng Marinduque, ang dami yung pangako sa akin. Sipagan ko lang daw. Marami kayong gamit na ibibigay sa akin. Mga proteksyon. Sinabihan mo pa nga ako na bibigyan mo ako ng tungkod. Nangyari ba? Hindi. Alam mo nung umalis ako. Alam ko anong binigay mo sa akin. Isang supot na tsaa. Tanglad tea. Yun. Yan ang binigay mo sa akin. Tsaka yung mga protection ng pambenta. Kasi yung pangako mo. Pero hindi yun. Bumalik ako. Kasi hindi naman ako nakatingin sa mga ganong gamit. Nakatingin ako sa Diyos na hinawakan ko at sa mga salita. Pinaninindigan ko sa mga sinasabi. Sinikap ko. Ibigay sa inyo yung part ko. Pero ang ginawa niyo sa akin. Dahil lang ba sa elementary ako, kaya niyo akong hawakan. Kaya niyo nang gawin yung gusto niyo sa akin. Mahirap. Marami akong alam na sign para sa mga totoong tao. Para sa mga tao, hindi ko dapat pagkatiwalaan. At ang mga sign na yon ay nakita ko sa inyo. Isang bagay na dapat hindi ka nagigilty pag nagagamot ako. Kung ano nga tinitext mo sa akin. May narinig ba kayo sa akin? Kayo yung gumagawa ng kasalanan ko. Buti na, nabasa ko na lang na umuwi ako eh. Galing ako ng Laguna. Sinundo ako, 3 araw ako dun. Wala signal kaya nun. Pero nag-chat ako dun sa asawa niya. Kasi messenger lang pwede. Tapos load, wala, hindi ako makaload. Tapos nag-text na pala kayo sa akin, hindi ko alam. Nabasa ko lang nung nakauwi na ako. Tapos sasabihin niyo sa akin, burahin ko na lang, kalimutan ko na lang yun. Ganyan pala yung nasa isip ninyo pag lumalabas ako. Hinahanap ninyo sa akin na maging okay ako doon. Pero kayo, hindi naman pala kayo okay. Dapat turuan nyo muna yung mga sarili ninyo bago nyo ituro sa akin yung mga bagay na gusto nyo ipagawa sa akin. Bakit takot na takot kayong gayahin? Huwag kayong matakot. Kung kasama nyo ang Diyos, ano ba ang purpose ng iyong pagtuturo? Ano yung mga intention natin? Bakit tayo nag-spiritual? Ang turuan ba ang mga tao para makatulong? O turuan nito para gamitin, para magkameron? Hindi gano'n. Ang
Ang tao, may isip yan. Kahit di nakapag-aral yan. Bakit ngayon? Sasabihin mo sa akin. Elementary lang. Hindi ko mo kinakahiya yun. Bakit? Ikaw ang nagsabi, hindi importante sa Diyos ang matalino. Ang importante, sumusunod sa kalooban niya. At ayaw mo rin ng matalinong tao. Ang importante yung taong tapat. Parang sa'yo ko dapat sabihin yan. Ayaw ko rin ng matalinong tao. Kailangan ko rin ng tapat. Yung sinasabi mo na ayaw mo na gagayahin ka, kukopyahin ka. Bakit? May kumopya na ba? Meron. Bakit nagagalit? Bakit nagagalit kayo? Ha? Bakit nagagalit kayo sa kumukopya sa inyo? Gusto mo ibalik ko sa iyo yung salita na yan? Merong isang manggagamot na ang pangalan na naisiyan, nakalimutan ko na. Felix ba yun? Felix? No? May dala-dala siya na parang ganyan kalaki na parang 7 Bertudes. Tapos may butas sa dulo. Yun yung tinatawag panghigop daw ng mga lala, rabies. Mga kagat ng ahas, kagat ng aso. No? Ba't yun ginaya mo? Nag-live ka pa nga nun, parang prinisinta mo pa nga yun. O doon sa may mga nakakapanood nun, alam ninyo yun. Bakit yun ginaya mo? Hindi naman sa yung produkto yun. Tapos pag yung produkto mo gagayahin, nagagalit ka. Paano mo may papaliwanag yung mga bagay na yun? Doon pa lang isablay ka na eh. No? Huwag ganon. Maging tapat ka sa sarili mo. Huwag kang magtago sa likod ng camera. Ang bait-bait mo sa karamihan ng tao. No? Yung asawa mo, pinupuri mo, bait. No? Masipag. Mapagmahal. Mabait. Sobra. Bakit? Ilang beses na ba akong minura niyan? Wala namang kadahi-dahilan. No? Gusto pa nga niya gawin kong bastos yung sarili ko. Paano ko nasabi? Paano ko nasabi na gusto niya gawin bastos yung sarili ko? Kayo kasi yung gumagawa, no? Ng pagkakamali ko. Walang-wala sa isip ko yung mga iniisip nyo. Ano yun? Ang gusto nyong asawa nyo, no? Yung mga pasyente ko, dyan ko na lang dadalhin sa bahay nyo. Tapos, bibidyohan ko na lang. Solo ko yun. Kasi pasyente ko yun. Kita mo, anong utak meron yan? Gagawin akong ano? Ayun, palalabasin niya masama ugali ko. Pamamahay ninyo yan eh. Anong magiging tingin mo sa akin? Anong magiging tingin mo sa akin? Sama na ugali ko. Kasi nagsosolo ako. Pasyente ko lang, bitch. Hindi gano'n. Doon pala, nakikilala ko isang tao. Dapat ba ako magtagal sa inyo? Ganyan ang kasama ko. Hindi. Tsaka wag kang gagalit. Kayo ang gumawa niyan. Hindi naman ako. Bakit ko kayo iniwan? Bakit ako umalis sa inyo? May malalim na dahilan. Hindi ko gusto. Hindi yan ang hinahanap ko sa isang kasama. Tsaka, alam ko naman, hindi mo ituturo yung mga ganon. Pagkukonsagra. Sasabihin mo sa akin, tuturuan mo ako 5 years, 4 years. Di gagamitin mo ako ng ganong katagal. No. Kung sa maliit na bagay, hindi na kita kayang pagkatiwalaan. Paano pa kaya sa malalaking bagay? O ganun. Ang laki ng respeto ko sa iyo. Nanahimik ako, malis na lang ako dyan. Ayaw ko magsalita. Ipapatix mo pa sa kasamahan mo. Kukunin ko na yung gamit ko dyan kasi hindi naman daw ako naka-quarantine.
Bakit di kayo marunong mag-text? Meron akong contact sa inyo. Bigla mo akong sinabihan na, Ray, ayaw ko na magpatulog ng ibang tao yan sa bahay. Ano mo yun? Anong ginagawa kong kasalanan? Insecure ka ba? Dahil nagagamot ako? Anong meron? O kaya itong binabali ninyo yung mga sinasabi niyo? Dapat nga matuwa kayo. Kasi nakakatulong ako. Kasi natututo ako. Kayo pa pala yung magda-down sa akin. Maraming mga bagay na hindi dapat mangyari. Pero walang usok na nakikimkim. Lalabas ang katotohanan. Bakit? Inuunti-unti mo ako kasi mag-uumpisa na ako. Malapit na ako mag-umpisa. Unti-unti mo na palalabasin mo sa mga followers mo, sa mga nakakakilala sa inyo at sa akin, na parang palalabas mo na ako yung may mali. Na ganito yung isipin nila. Ganun pala si Rian. Paano nagagawa sa akin yun? Ikaw ang nakakakilala sa akin. Kaya nga ako ang pinili mo kasi may nakita ka na wala sa iba. Kita mo ako dyan, automatic. Wala kayong kaproblema. Bakit nagkaroon ng problema? Kayo yung may problema. Kasi kahit elementary lang ako, marunong ako mag-isip. Ano yung sinasabi sa akin sa ako? Isa pa yun yung nagwawalis ako dyan sa kalsada. Ano yung sabi mo? Sabi ng asawa mo, huwag mo na walisan yan kasi may nagwawalis naman dyan. Para gusto ko talagang walis, naging madumi. Pero tinigil ko, baka isipin matigas ang ulo ko. Anong ginawa nyo? Ikaw yung nagwalis. No. Pinakita mo pa talaga sa akin ang winawalisan mo. Ano to? Sabi ko. Kaya tumatak sa isip ko, ganun pala kayo. Sabi ko, sige lang ka ako. Hindi ako makaalis nun Kasi lockdown Kaya kahit na mabigat sa loob ko, nakisama na lang ako, pinilit ko yung sarili ko. Kasi no choice hindi ako makaalis, lockdown Gusto natin na maging mabuti tayo sa paningin ng tao, sa paningin ng Diyos. Sana turuan natin yung ating mga sarili. Hindi yung inaakala natin tama tayo pero mali. Lalo na nakakaragabyado ka ng kapwa. Hindi mo dapat ginagawa yun. Unang-una pare. Unang-una, ang taas na respeto ko sa'yo. Pero ba't nawawala? Bumababa yun. Sa mga nakikita ko. Sa mga nararanasan ko. Meron pa nga Yung ginawa mo sa kasamahan ko. Tandang-tanda ko yun. Pero hindi ko na yun. Hindi ko na yung sasabihin. Gusto ko lang, kaya ako nagsalita. Kasi alam ko yung punteriya mo Unti-untiin mo ako. Sabihin mo na yung totoo. Lagyan mo ako ng pangalan. Hindi nahihiya ka pa. Hindi naman bobo yung nanonood. May isip yan. Alam nila kung sino yung tumira sa inyo. Hindi ako yun. Ito nga yung mukha ko Yan nakaharap sa camera. Bakit? Kasi hindi ako nahihiya. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Akong ginawang kasalanan sa inyo. Kayo yung nag-traitor sa akin. Kayo kaya, kumbaga sa kalagayan ko, tatagal kayo. Gawin ko yung ginawa nyo sa akin. Yung ginawa nyo sa akin, gawin ko. Pag may tumawag. Ano kaya sa palagay nyo? Tapos sa camera, bait-bait. Hindi nyo. Kung ako nga, hindi ninyo nabilog yung ulo Sila pa kaya mga nakapagtapos sila.
may alam sila sa akin. Insecure ka ba? Dahil natututo ako. Dapat na matuwa ako. Ano bang dapat nating gawin? No? Pagpatuloy na lang. Huwag na yung kung anong pansasabihin para isip. Ang katotohanan kasi katotohanan. Huwag na nating sisirain mo yung tao para lang mapagtakpan ka. Siyempre yung tao magre-react. Siyempre, kasiraan niya yun. Bakit kinakailangan mong gawin yan? Huwag mo kasing gawa ng pagkakamali yung tao na hindi naman niya ginawa. Sabihin mo yung totoo. Maging totoo ka sa sarili mo. Yun lang naman eh. Tsaka, ang dami-daming bumabalik sa iyo yung mga sinasabi mo eh. No? Ayaw mo magpakopya, tapos ikaw yung nangungopya. Bakit? Natatakot ka na walang bumili sa'yo? Hindi ka naman pababayaan. Tsaka malayo pa sa isip ko yung mga ganyan. Pwedeng may idea ako, pero hindi ko pa magagawa yun. Dahil nag-aaral pa lang ako. Sarili ko yun. Pinag-aaralan ko yung mga testamento. Nalaman ko nga kung ano yung panawag ng Sator, kung ano yung panghalina, kung ano yung pagkalalaki, kung ano yung panlaban, kung ano yung pananda, kung ano yung mga basag ng oha, ha, aha. Tinuro niyo ba sa akin yan? Hindi naman na. Dumarating yun sa akin kasi may guide ang ama. Tapos pag kinukwento ko sa inyo parang hindi niyo ako pinapansin. Bakit? Nag-aalanganin kayo kasi natututo ako kahit hindi niyo ako tinuturuan. Tsaka gusto niyo akong maging maayos dyan, pero kayo yung hindi maayos. Bakit? Sa palagay niyo kaya kung ikaw sa'yo marinig, doon pa lang na sinabi niyo nag-uusap kayo mag-asawa, huwag akong turuan eh. Doon pa lang katraidoran na yun. Tsaka ginawa niyo na rin yan doon sa kasamaan ko. Alam na alam ko yun. Kaya huwag tayong magtago sa likod ng camera. Maging mabait tayo sa paningin ng tao. Alam ng Diyos yan. Alam yan ng Diyos. Kasi tingnan mo, dapat simple lang. Kabilin-bilinan sa akin ng ama, anak, huwag kayong ganid sa pera. Manatili sa kabutihan. Alam mo kung bakit ako inalis dyan? Nanaginip na ako eh. Pinamili ako. Kung magtatanim ako ng palay o mangingisda. Alam na alam ko na yun. Makakaalis ako sa lugar na yan. Kasi alam niya, hawak ako sa leeg. Alam niya ang katayuan ko dyan. Kaya kung ano yung sinimulan nyo, tapusin nyo. Pagpatuloy ninyo yan. Kasi ang ama ang bahala sa akin. Kaya na nga nagsabi, kasama mo ang ama, bakit ka matatakot? Okay, hindi nga ako natatakot. Hindi nga ako nangangamba, wala akong pera. Bakit ako mangangamba? Sinabi sa kasulatan, sinabi ng ama doon, alisin ang pangamba. Huwag mag-alala. Bakit kayo punong-puno ng pag-alala? Punong-puno kayo ng pag-alalang makopya kayo? Bakit? Bigyan ko example. Ikaw teacher. Tuturo ka. Ano bang purpose mo? Bakit tinuturuan mo yung isang tao? Natural, gayahin kayo niyan, tinuruan nyo eh. No? Tsaka makakagraduate yan. Siyempre gustong-gusto ninyo makagraduate. Diba? Bakit ayaw nyo magaya kayo? Kaya siguro hindi nyo tinuturo yung mga ibang testamento. Kasi magkakaroon ng idea yung mga tao.
Kasi pag nagkaroon ng idea, pwede kayong gayahin. Pag ginaya na kayo, makahati-hati na yung benta. Pag wala kayong benta, magagalit din may asawa mo. Kasi pag walang benta, nagagalit yan. Masama ang mood. Dapat di gano'n. Di nga umimik-imik sa akin yan. Kung mabuting tao yan, kung maganda yung pakitungo niya sa akin, kakausapin niya na ako. Umalis nga ako dyan, hindi nga ako kinausap eh. Pati ikaw eh. Hindi mo nga ako kinausap eh. Anong meron? Galit kayo sa akin? Anong kinagalit ninyo? Kayong gumawa ng sariling multo ninyo. Sabi ko pa nga, nung pagka-text sa akin, pinatext mo daw yun. Alam mo yung kasinungalingan ninyo sa akin. Sabi ko, pag hindi pa tumigil yan, magsasalita na ako. Sabi lang nung kay mga kaibigan ko, hayaan nyo na lang. Hayaan mo na lang. Pagpasensyaan mo na lang. Nagpasensya ako, malis ako. Nahimik ako. Kagabi napanood ko yung video. Oo, unti-untiin ninyo ako. Eh, sabihin nyo na yung totoo. Para malaman yung side mo, yung side ko. Hindi ganon. Kaya next time na may makakasama kayo, huwag yung gawin yung mga ganon para tumagal yung tao. Kasi tao yan, hindi naman yung kasangkapan. No? Tsaka napapansin ko sa'yo, ayaw yung nasasapawan. Siyempre pag may alam ako isang bagay, gusto kong i-share. Kasi nahihirapan ako. Kasi alam ko, hindi, mali eh. Mas madali yun nasa isip ko eh. Pero hinayaan ko na lang kasi sa iyo eh. Pero dapat, give and take. Ang isang samahan, isang magandang samahan, no? Nagbibigayan yan. Hindi yung sarili nyo lang iniisip nyo. Mali yun. Hindi ko nga alam kung paano ako makakapagpahinga dyan. Hindi ko nga alam yun. May mga bagay na hindi ko na lang pinapasawalang bahala ko na lang. Iniintay ko yung oras ko na nag-aaral na sana ako ng spiritual. Pero wala kayong oras na binigay sa akin. Buti pa yung trabaho, full tank yung oras. Kahit kakakain ko pa lang, gusto nyo magtrabaho na ako. Ang iinsulto pa kayo. Pag nagpahinga ako, bigla kayo mag-o-offer ng merienda. Tama ba yun? Gusto ko na lang sabihin sa inyo na kayo mag-alala, kaya kong tapusin yung trabaho. Gusto ko lang magpahinga bagong kain ako eh. Hirap eh. Yung mga gano'n. Hirap mong gano'n kasama. Kinakailangan yung binibigay yung pera sa akin, kailangan solid yung trabaho. Dati yun. Sinusulit ko. Pero napapansin ko, kinukuha nyo yung speed ng galaw ko. Tapos i-estimate ninyo kung anong oras ko natatapos, tapos sa susunod dinadagdagan ninyo. Paano ako makakapagpahinga? Paano ko magagawa yung ibang gawain ko sa pansarili ko? Hindi lahat ng oras pwede nyong hawakan sa akin. Dahil meron din akong pamilya, meron din akong aasikasuhin sa sarili ko. Medyo nakakapahinga ako pag umaalis kayo. Yun lang. Pero yung pag memorize ko, kailangan ko pang mag-bike para makapag-memorize ako. Doon, hindi ko nagagawa. Marami pa eh. Haba ng mga kukwento ko pa. Pero huwag sanang gumawa kayo ng kwento na ibabato nyo sa akin walang katotohanan. Subukan nyo. Nalalaman ko yun. Nagte-text sa akin, nagchat-chat, o kaya may mag-share ng video. Umpisa pa lang ako dito eh, titirahin nyo ako ng ganun-ganun. Hindi na lang kayo, hindi nyo na lang ipagpatuloy yung sa inyo. Na-insecure ka ba? Ano ba kinagagalit mo? Dahil umalis ako?
Dahil pinatulan ko yung sinabi mo. Naunahan nyo lang ako eh. Umalis na ako dyan. Hirap magtiwala. Yung tinatandaan, sobrang bait ng tao. Yung kakaiba yung kabaitan. Sigurado yan. Ibang intention niya. Paano? May pasumpa-sumpa pa kayo na gusto niyo akong makasama habang buhay. Hindi yan sinusumpa. Hindi yan sinasabi. Kusang nangyayari yan. Pag maganda ang intention mo sa tao, hindi yan mawawala sa iyo. No? Ang ganda ng sinabi mo nung umpisa, Ray, dito ka na lang tumira. Tuturuan kita ng panlaban. No? Ang gandang pakinggan yun, no? Siyempre, hindi na ako mamamasay, libre bahay. No? Pero yun, purpose nyo pala, front nyo lang yun, para gawin nyo lang akong katulong dyan. Para, alam ko na yun, eh, kahit di nyo naman sabihin sa akin, expected ko na yun, kasi dyan ako titira. Hindi. Kung may kasama kayo, huwag nyo didiskartihan, utusan nyo. Dali lang man din sabihin, Ray, makikisuyo ako, tulungan mo ako dito sa aking gagawin. Simple lang, diba? Hindi yung didiskarte ka ba, didiskarte mo, hindi ka makapagsabi sa akin. Yun pa lang eh, kilala ko na. Hindi magandang pakikitungo sa isang kasama. Magpapalinis kayo sa akin, bibigyan nyo ako ng bagong damit agang-aga. Ray, oh, ito na yung bagong damit, binili ko ito sa iyo, pero yung mga lilinisin nasa gilid. Pagkabigay ninyo ng damit sa akin, Ray, linisan nyo natin to ha. Tama ba yun? Sa palagay nyo. Alam mo kung totoong pakisama mo sa akin, at ito yung sasabihin mo, Ray, patulong ako ng ano ha, maglinis nito. Kasi masyadong madumi. Yun, huwag yung kailangan babayaran mo ako ng mga ganun. Hindi yun isang tamang pamamaraan ng isang taong nakikisama sa isang kasama. Alam ko ang pakikisama. Kahit hindi nyo na ako turuan. Tinuturuan nyo nga ako eh. Minsan, sa isip-isip ko lang alam ko na yan. Kasi marami akong bahay na tinira. Kaya nga ang tagal ko nagdesisyon eh, bago ako tumira dyan. Bakit? Kasi inisip ko, baka mangyari na naman yun nangyari sa akin sa mga bahay na tinirang ko. Hindi nga tumagal, mas matindi pa pala dyan. Sasabihin, ayaw na yun, tinatraidor kayo ng mga tao. Lagi nga yan ang sinasabi mo. Yung pala, gagawin nyo sa akin. Bakit? Kasi may nalaman ako, may tinatraidor ka nga eh. Hindi lang ako umilit. Kaya iniisip ko, pwede mo rin gawin sa akin yun. Nangyari. Tapos babanatan mo ko sa video mo nung wala namang alam yung mga tao. Yung ngayon, alam na nila kasi eto na, nagawa na ako ng video para malaman nila yung totoo kung ba't ako umalis sa inyo. Dahil iba yung pagtrato ninyo sa akin. Paano pamangkin? Sabi mo pamangkin, para hawakan ko yun. Para makuha ninyo yung pakikisama ko. Marunong ako mag-isama. Alam na alam mo yan. Tuwan-tuwa nga kayo sa akin. Lahat naka-automatic. Yun ako eh. Pero sana, inalagaan ninyo. Kaya kong tumagal sa inyo. Kahit hanggang sa paglabo ng iyong mata. Makikita mo ako. Pero, hindi ninyo yan pinahalagaan. Ang gusto nyo lang, gagamitin nyo ako para sa sarili ninyong kapakanan. Tao ako, hindi ako kasangkapan. At mayroon akong pamilya. Napakalalim ng pagpunta ko dyan. Pero napakababaw ng pagtanggap mo sa akin. Pero hindi ko yun hinahanap. Kaya, salamat sa mga nangyari. Salamat sa mga natuklasan ko kasi natuto ako. Pasensya ka na. Kasi, kung malalaman nila yung totoo, sana kung magsalita ka, yung totoo, huwag yung maraming dagdag na kwento. Yung sabi mo na gusto ko kayong tapatan, hindi dapat nung bago pa lang, nung nandiyan ako, tanong ako ng tanong sa inyo. Hindi naman ako nagtatanong sa inyo kung ano to, para saan to.
Nagpaturo lang ako sa inyo nung yung tatay ko kung paano gagawin ko. Yun, tinuruan niyo ako. Pero hindi umaalis sa isip ko yung salita na yun. Doon pa lang, anong gusto niyo? Ayaw niyo akong turuan, no? Pero gusto niyo akong gawing katulong. Yung asawa mo yun, no? Ang mangyayari yun eh, diba? Ginawa ko yun nung umpisa kasi masaya ako. Pwede mo ako utusan, magkukusa ako, tsaka malinis ako sa bahay. Tuwan-tuwa nga kayo eh. Ba't nagbago? May mga bagay na hindi dapat. Kaya yun guys. So yun na lang siguro. Maraming salamat sa inyo. Sana maunawaan ninyo, malaman ninyo yung totoo, para na rin hindi na lumaki yung issue nila sa akin. San? Ano yung hinahanap ko dun, yung ano yung ginawa ko sa kanila. Sila yung maraming ginawa sa akin. Sila pa yung may lakas ng loob magsalita ng ganyan. Para guys, nagsalita ako sa inyo. Doon sa mga followers niya, ay pagpaumanin niyo, kinakailangan ko magsalita. Kasi para malaman niyo yung side ko, kung bakit ako umalis doon. So yun lang po guys, maraming salamat. At kung mayroon pang gustong malaman sa mga susunod na araw, kasi alam kong magsasalita din ito, para updated kayo sa mga sasabihin ko. Subscribe na lang kayo sa channel ko para malaman ninyo yung katotohanan. So yun lamang po, maraming salamat.